Si dating Senate President Franklin Drilon. Mayong aga. Ay, good morning, sir. Hi, good morning. Magandang umaga po. At hindi ko, ayan, Ayun, partner, kita tinan mo naman, parang hindi naman tumanda si former Senate President Frank. Parang ganun pa rin yung itsura niya. Ganyan pa rin siya. As is, where is. Ilang taon, Salamat po. Salamat. ilang taon na kayo, former Senate President Franklin Drilon, if you don't mind me asking? Hindi ko po kinahihiya. 80 na po ako. Wow! 80. 80 years old. And still very active, sir. Talagang lahat sharp pa. Sharp pa, partner. Very, very sharp. Kasi mahusay po yung aking may bahay. Masayahan na kaya hindi ko nakanda. Correct answer. Very, very good answer. Very good. Ay matutuwa si... magaling sumagot. Hindi, napatawag lang kami sa mga nangyayari po ngayon sa Senado, Mr. Senator Drilon. Kasi parang ang dating sa tao is, pwede pala yung ganun, parang paghatian natin. Magkaroon tayo ng term sharing. Ako muna. Ganyan. Pwede po pala yun. Yan po ay depende sa mayoriya sa Senado. Ang Pangulo ng Senado ay hinahalal ng 13 senador. Ngayon, kung ano mapag-usapan ng 13, yun po ang masusunod. Ngunit having said that, mahirap po yung katayuan ng aking kaibigan si Senate President Soto dahil yung kanyang mayoriya ay masyadong manipis. 15 po sila. Kasama doon sa 15 ay si Senator Pia Cayetano. Kapatid ni Alan, siyempre, pag si Alan ang involved, nasa minority si Pia, hindi mo po masisisi. Kapatid yan eh. So, assuming na si Alan ay interesado maging Pangulo ng Senado, lilipat yung si Pia doon sa minority para maboto yung kanyang kapatid. Ngayon, mayroon pang may magkakapatid dyan sa Senado na iisa lang ang boto. Halimbawa, yung mga bilyar. Tama. Iisa lang po, dalawa sila. Ngunit kung anong boto ng isa, ganun din sa isa. Yun pong mga Tulfo brothers. Ganun din na dalawang boto, ngunit isa lang yan kung saan man mapunta yung kalahati. So, yan po hindi po ako naiinggit sa posisyon ng aking kaibigan Tito Soto. Talagang mahirap patakbuhin ang Senado with the composition that it has today. Kaya po hindi ako nagtataka na mga nababasa ko sa pahayagan, narinig ko sa DCWM, na talagang araw-araw, ganun na lang ang hidwaan sa Senado. At ito po ay dahilan sa 2028. Pag-isipan natin, pag naupo ka at pag-iisipan mo, lahat po yan maintindihan mo if you paste it in the context of 2028 during the presidential elections. In other words, ano po ba ang gusto ng mga Duterte senators? Ano po ba ang decision nila na makakalamang makapagpabor sa kanilang kandidato sa 2028? Ganun din po sa kabila. Ano po ba yung sila Soto, Vice President Soto, their decision will also based on what they perceive as needed for 2028. So talaga po, nagpapatunay lang ito na talagang wala ng political party system sa atin. Ginibabo no martial law. At ngayon po may 24 na partido politikal sa Senado. Bawat isang senador ay may sariling political agenda. Parang balimbingan ng uso sa So masasabi ba natin sa Senate President Drilon na para magiging maligalig ang sitwasyon sa Senado leading to 2028, hindi lang yan ganyan ngayon. Magtutuloy-tuloy yung mga coup attempts laban kay Senate President Tito Soto. Tama po yan at lalong titindi yan as 2028 gets nearer. Opo. SP, pakipaliwanag nga po kasi sabi nga natin parang all roads lead to 2028. Ngayon, ang pinaka-umuusbong lagi na pangalan ay Duterte. After so many cases na sinasabing ginawa nila, mga naaakusa sa kanila, bakit ganun pa rin po kasolid ang pangalang Duterte at sila yung lakas ng impluensya?
Hindi po kita masagot, Doris. Yan po ay tanungin mo po yung ating mga kababayan na bumoboto. Hindi ko po masagot yan. Ang maaari ko lang sagutin, ito Opo, po, opo. kung si Tito Soto ay mapapalitan bilang Pangulo at ang Pangulo ng Senado ay manggagaling sa minority, hindi po matutuloy ang trial sa Senado dahilan sa nakita na natin noong nakaraang mga buwan, hindi po natuloy yung paglilitis ng impeachment sa Senado. Kaya po yan ang sa aking tingin ang mangyayari pag napalitan si Senator Soto ng somebody from the camp of Duterte, which is in the minority. Yan po ang mangyayari ngayon. Kung si Tito Soto ang manatili bilang Pangulo ng Senado, there is a chance that, assuming that the House will send the complaint to the Senate, na magkakaroon ng trial. Tama. Pero kung sakaling matibag si Soto, kasi ang issue pala doon, hindi pala sumipot din si Bato. Ganyan ba? Absent pa rin si... Kaya kulang Yan ang talaga problema sila. nila. Oo. Yan ang problema nila. Kailangan 13. Siyam sila, ngunit yung isa hindi nag-attend dahil baka ma-serve ng warrant. Kaya po sa ngayon, ang bilang ng minority 8 lamang. Kailangan nila 5. Yan po ang mahirap hanapin. Pero kung 5 ang kailangan nila, SP, kung makuha nila si Cayetano, sabi mo nga, kapatid kasi nasa kabila, di 1 yun, makuha nila yung 2 magkapatid, Tulfo at saka Villar, o 5 nga yun. Kulang pa. Dahilan pa. Kahit makuha nila 8 na lang sila. Wala na si Bato. Hindi bumuboto. Makuha nila siyempre kung si Alan ang kandidato, nilipat si Pia. So, siyam. O kailangan nila 4 pa. Kaya nga, 2 magkapatid na Villar at magkapatid na Tulfo. Hindi ko alam kung anong boto ng 2 magkapatid na yan. Pero kung ikaw ang Senate President, halimbawa, ipagpalagay natin, ikaw ang Senate President, SP, ano ang gagawin mo kay Senator Bato na hindi nagre-report at tumatanggap ng sweldo? Hindi ba unfair yon sa ordinaryong Mismo. mamamayan? Oo. Ano bang dapat gawin natin kay Senator Bato? Ayan po ay nasa mayoriya sa Senado, nasa leadership. At hindi po ako magtataka if at a certain point, dahilan po sa tama nga naman na hindi sumisipot si Senator Bato sa Senado, isuspindihin na nila ang emoluments ng isang senador. Ngayon, pwede na sabihin, nung panahon ni Laila de Lima, bakit patuloy siya? Yan po ay yan po ay hindi kagustuhan ni Senator Laila de Lima na hindi mag-attend. In fact, sinusubukan niya mag-attend. Pinipigil siya ng administrasyon ni Duterte na mag-attend noong Senate session. Kaya it was not on her own volition na hindi siya sumisipot. Ito, iba po ang kaso ng Senator Bato, ay talagang siya po on his own, hindi siya sumisipot. Kaya siguro at a certain point, in the next few weeks, magdedesisyon dapat ang leadership ng Senado because the issue becomes untenable in the public eye. Hindi na po pwedeng patuloy na hindi sumisipot at patuloy ang sweldo. Lalo na po ngayon, nagkakaipitan na dahil kailangan talaga ang presence ni Senator Bato para bumoto sa kandidato ng minority as Senate President. Kaya po nahihirapan sila dahil 8 na lang ang sa minority. Opo. Assuming na si Senator Alan ang maging kandidato, madagdag si Pia, siyam pa rin. Kulang pa po ng Kulang pa 4. rin. So, dagdag mo na, yung pinakamatinding pwedeng gawin sa kaso ni Senator Bato, SP, ang sinasabi ninyo ay tanggalan lang siya ng sweldo. Yun ang pinakamatindi. O ang pinakamatindi, tatanggalin siya bilang senador. Expulsion talaga. Suspendihin lang yung kanyang benefits at sweldo dahil sa hindi naman siya nakaka-attend ng sesyon. Alam mo, sa Senado, kailangan present ka physically before you can cast your vote. Hindi po pwede yung
bumoboto ka outside of the session hall, yan po ay isang patakaran na hindi mo pwedeng palitan. Pero Pero dapat SP, daw may mag-file sa ethics Kaya committee. nga. Paano kung walang may mag-file, SP? Oo. Hindi ko po alam kung ano po ang basihan at sino man ang mamamayan ng ating bansa may karapatan mag-file ng ethics complaint. Nasa Senado po 'yan kung nililinisin nila kung may ethical practice ba. Apo, I pero- don't render an So opinion pwede there. pala kahit Pwede sino. kahit sino. Akala ko kailangan senador ang Oo, mag-file kahit sino ng pwede. ethics complaint. Hindi pala, kahit sino pwede. Oo. Tama po yan, kahit sino mag-file ng ethics complaint. Oo. Pero paano po kung sabihin po ni Bato na ang pirma ko lang naman, ang boto ang kailangan, mag-electronic signature na lang ako. Pwede ba yun, SP? Hindi po pwede ang electronic voting. Dahilan po yung aming rules ng Senado, binuo po yan. Wala pang electronic voting eh. Oo, tama. Kaya physical presence. But having said that, kailangan talaga physical presence. Kukunti lang ang senador at yan po ay nasa aming rules of the Senate. Dapat physical presence ang senador. Opo. Okay. Doon sa kaso po ni Senator Loren Legarda, ano po, dapat po ba siyang umasa na siya ang gagawing Senate President in the last few months until 2028 o hindi mo talaga mapipredict, hindi mo siya kayang paasahin o itagasa ba to na siya ang magiging First Lady Senate President Yan. in the waning months of 2028? Hindi mo pwedeng itaga sa batuyan na siya maging First Lady Senate President because sinabi ko nga kanina at alam ni Loren ito, alam ng lahat na senador that ang will of the majority of the 13 senators, yan po ang magpapasya kung sino maging Pangulo ng Senado. Hindi po yung anumang term sharing, anuman. Dumana po ako dyan. Noong panahon ko, nagkasundo kami ni Senator Cayetano, ang ama ni Alan at saka ni Pia, na pagdating ng panahon ay maghaharap siya sa Senado at siya po naman ang pagbobotohan majority. Ngunit fate intervened and nagkasakit po siya. Kaya po hindi natuloy na siya po magpipresenta rin siya ng kandidatura bilang Senate President. Okay. Anong pakiramdam nyo, SP? Magkakaroon ba ng hearing? Ang impeach ba si Vice President Sara Duterte sa House at mauuwi sa hearing sa Senado? Anong pakiramdam po ninyo? Mahirap po ang pakiramdam dahil po ay ebidensya. Po ang mahirap sa Kamara de Representante at ano po ang tingin ng mga mambabatas tungkol sa ebidensyang iharap. Yun po ang siyang magpapasya kung yan po ang impeachment complaint ay maipadala sa Senado. Pero ano ang basa mo based on the developments? Kasi sabi nga nila, all road leads to 2028. At yung impeachment at yung trial, kung matutuloy man laban sa Vice Presidente, may connect pa rin yan sa 2028 elections, SP. Yun ang tinutumbok eh. Well, I don't want to say that dahilan sa dapat, although ang proseso we call it a political process. Indeed. Ngunit dapat naman may ebidensya. Hindi naman kung pwede walang ebidensya, i-impeach mo si Vice President. Lalo na panahon ngayon na kung ating napapansin, lahat po ay pinapakialaman ng Korte Suprema. Dati po mayroon kaming mga sinasabing political question na yung mga issue na ang decision ay better left to the political bodies. Ngunit dahil po sa ating saligang batas na nakalagay, pwedeng i-correct ng Korte Suprema ang grave abuse of discretion. Lahat po pinapasukan ng Korte Suprema. Oo nga. Wala na po yung political question. Ama, pero buti nabanggit mo yung Korte Suprema, SP. Sabi ng current Senate President, si Tito Soto, hindi may overreach, nagmalabis, nang himasok ang Korte Suprema sa legislatura. Do you share the view na merong overreach ang Korte Suprema sa kasong ito? Well, sa tingin ko mayroon nga dahilan sa kung nangyari ito noong unang panahon ay chances are
it will be considered a political question. Gayon po, pati ang meaning ng 100 days na maging session days o calendar days, pinapasukan ng Korte Suprema. Yan po ay dapat iiwan para doon sa pagdesisyon ng House of Representatives o ng Senado. Yan po, but it is justified under the phrase may kapangyarihan na ang Korte Suprema upang itama yung what they perceive ang kita nilang abuse of discretion. Pero who can stop the Supreme Court? It's the Supreme Court. Wala na po. Hindi. Sino pwedeng manita at Yun magsuheto sa Korte Suprema? Kung sakasakaling may mali po siyang nagawa, wala na sisita sa kanya. Highest na siya. Kaya nga. Tama po yan. Tama po yan. Wala nang magkukorek. Sabi nga namin sa nung kami sa College of Law pa, if the Supreme Court commits an error, it is supreme. Dahil wala na pong pwede magbabago niyan. Yan po ang sistema natin. Ibig sabihin, ang Korte Suprema sa ating sistema is the final arbiter. Ang ibig sabihin, mayroon namang isang dapat na mananagot finally, sasagot finally sa mga problemang ihaharap ng political bodies. So kahit mali siya, tama pa rin siya. Basta, ang sabi ko sabi nga namin sa College of Law, even in errors, they are supreme. Sige po. Thank you. Maraming salamat. Nice to talk to you always, Senate President. Mabuhay po kayo. Maraming salamat Good po. luck. Ingat lagi. Ay, may autobiography siya. Partner, plug mo kahit saglit. Okay. May autobiography si former Senate President Drilon. Kailan labas yung libro? Makabili nga ng libro ni Drilon, partner. Di ba rin? Padadaan na kita ng aking kopya. Ayun sinabi yan ni... Pirmado, pirmado. Sir, pirmado Sa Lunes po, aking gagawing public ang aking memoirs. At ito po yung ginawa kong memoirs para naman may maiwan ako sa aking pamilya, sa aking pangalan, dahil po wala naman akong maiwan na insertion. Lahat na insertion nandun sa Iloilo. Kaya yan po ay isang memoir na aking binuod na recall my 34 years and record my 34 years of public service para po sa aking mga anak, sa kabataan, our youth, para po naman sana they will learn something from my 34 years of service to the government, including my dealings with media and DZWF. Ayun. Thank you. Opo. Sir, pakipirmahan nyo yung sa amin ni Doris. Maraming salamat po. Suportahan Thank natin you. yung autobiography. Alamat po yan. Oo Marami naman. tayong matututunan kay former Senate President Franklin Drilon. Correct. Sir, mabuhay ka. Maraming salamat po. Thank you. Ingat po. Maraming salamat. Good Si morning. former Senate President Franklin Drilon, saan ka pa partner? Dating Justice Secretary. Yan. Dating Senate President.